Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli si Shane Pen na nagbabalik muli sa inyo dito sa Hiwaga at Kababalaghan. At ang topic po natin ngayon ay continuation lang po nung nakaraang program po natin, which is aura. So, nasa part 2 na po tayo. At babasahan po namin, isa yan sa mga highlight po ng program natin ngayon, ay babasahan po namin yung dalawang napili namin na masugid na taga-subaybay ng ating programa. So, babasahan sila ng aura ni Miss Maulin na makikita po ninyo. So, ito po, since ang aura po ay mahaba, pagbabasahin po natin, detalyado, ang gagawin muna namin sa kanila is yung basic lang para makita po ninyo kung paano basahin ni Miss Maulin ang aura ng bawat tao. Okay? Actually, si Mabs, isa ring empath, reader, nagtatry siyang pumasok ulit pero baka mahina muli yung kanyang signal. Sabi ko sa kanya, kung hindi siya makapasok, pwede naman siya mag-comment. So, si Mabs is nasa kaligtaan. Ayaw siya, kaya medyo may konti problema dun sa kanyang signal. So, anyway, ulit mati ka sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Unang-una po at magandang gabi po sa ating lahat ng mga viewers ngayong gabi at iniiwan ko po sinisimulan ko po pala ang pagpapala ng gabing ito para sa maayos nating signal at pasasalamat po sa ating mga bantay at sa Diyos Ama po na pinagkalooban muli tayo ng oras para po sa inyong pagtatalakay ngayon kasama po kami ni Mabs. Ayan, oo. Sana nga makapasok si Mabs para ma-meet na rin nila. Isa ring empath reader din si Mabs na nakatulad ni Miss Maulin. So, Miss Maulin, i-discuss muna natin yung first part about aura para maintindihan ng ating mga taga-subaybay ang tungkol sa aura. Hindi lang to yung gabay. So, kumbaga, yung overall ng aura, i-discuss muna namin sa inyo, saka namin babasahin yung inyong mga comment. Ito pala si Mabs, hindi siya makapasok, nagko-comment siya. Hello po, di ako makapasok, sabi ni Mabs. Anyway, pwede naman siyang mag-comment, sagutin yung mga comment ng mga nagtatanong dito sa atin. So, Mabs, pwede kang sumagot ng mga comment ng ating mga sumusubaybay sa atin. So, yun na lang ang pwede kong masabi sa'yo kung hindi ka makapasok dahil yun nga, mahina ang iyong signal dyan sa Kalinga. So, ayun. I-continue lang natin yung about aura. So, paki-explain mo nga ulit in a very short sentence, Miss Maulin, ano ba ang aura? Bakit may aura ang isang tao? Para po sa kaalaman ng lahat ng ating mga manunood ngayong gabi, ang aura po na tinatawag, ito po yung ating luminous body o ito po yung ating espiritu o kaluluwa. Either meron pong naka-insert sa ating ibang spirits or either yung spirit pa natin at the past. At dito po mababasa o makikita kung ano po yung ating mystical part, kung tayo po ba ay isang impa, tayo po ba ay isang encantados o mula po sa angkan ng mga dibino. At saka dito po din makikita yung ating spiritual power, kung gaano na po tayo kataas base doon sa mga kulay na nakikita po sa atin. And then kung ano po yung kalagayan ng ating katawang pisikal, kung ito po ba ay may sakit, kung tayo po ba ay masayahin ngayong araw na ito o ngayong oras na ito. Kasi makikita po yun sa kulay ng ating aura base po doon sa 7 chakra color ng aura ng isang tao. At ganun din po sa hayop at sa lahat ng bagay na may buhay or sa lahat ng bagay po na kinunan po natin ng larawan, halimbawa po, or actual na pagtingin po natin sa isang bagay ay lahat po ito ay mayroon pong aura. At dito po nakabase
doon sa mga bumabasa, ito po yung mga parapsychological mind ng isang tao para makabasa nitong mga aura. At dito din po yung mga pumapasok yung mga esotericism na pag-aaral sa aura ng isang tao base sa kalihiman pong mga pag-aaral at pagtatalakay. Ayon po dito sa mga aklat ng kalihiman, sa mga bagay na kalihiman at saka yung misteryo po ng ating pagkatao. Dito rin po makikita. Yun po ang aking pagbubuod po dito sa ating aura. Okay. So, pakita rin natin sa kanila yung na-prepare nating photos para makita nila ano ba yung aura na sinasabi natin. Kasi minsan pag i-explain natin at hindi nila masyadong alam, hindi nila mag-get. So, habang i-share ko yung screen, okay, sana hindi magkaroon ng ng problem. So, ito. Ayan. Para makita lang nila yung about sa ano ba yung aura. So, kagaya nito, aura ito ng photography. So, kumbaga, ito yung mga iba't ibang colors ng aura ng tao. Tama ba? Yes, ma'am. Yan po yung nakukuha usually pagka tayo po ay nag-selfie o kumukuha po ng picture sa lahat po ng may buhay at saka kahit po sa anong klaseng bagay, ma'am. Okay. And then meron pa akong isa pang na kumbaga nakita, okay. Ipakita rin natin para maintindihan din nila. Hold on So, ito yung actually sinasabi mong color and chakra. Parang 2, 4, 6. Ito, 7 kulay. 7 kulay ng chakra. Yan. Ma-explain mo ba to ng very short lang? Ano ba itong 7 kulay ng at saka chakra? Color and chakra. Ito pong color ng chakra, ito pong sa taas. Ito po very short lang para lang maintindihan lang nila. Very, very short lang. Kumbaga, i-summarize lang natin. Ito po ma'am kasi yung mga layer na ito base po dito sa inyong color and chakra. Ito po yung ating aura sa isang tao kung paano po nagbubukas yung ating third eye sa crown chakra at saka yung pong sa pangalawa po natin sa third eye, ito po, lahat po ito at saka yung dito po sa throat, yung sa spiritual layer, sa astral layer, yung sa heart po natin, and then yung emotional layer natin, yung sa navel at saka yung sa sacral at saka yung physical layer, ma'am. Dito po kasi itong mga chakrang ito ma'am, pagka iuugnay po natin halimbawa po sa gamutan, pagka tayo po ay nagkasakit, ibig pong sabihin mayroon pong isang ilaw po dito ang kumbaga na black. Kaya po napasukan po tayo ng karamdaman. Kahit po ito karamdamang emosyonal at karamdamang spiritual, dito po kasi pumapasok. Kaya dapat po ma-maintain po natin itong ilaw ng ating mga chakra, ma'am. Yun po ang okay. So bawat isa pala yan may mga function sa ating sa ating katawan. Yes po, ma'am. At dito po pumapasok, ma'am, yung mga kahinaan natin kung saan tayo mahina. Tapos pagka ito po, ma'am, hindi po natin na-maintain yung ating ilaw at yung ating damdamin para sa bawat layer na ito, ma'am, mamamatay po yung ilaw nito. Pagka namatay po, kaya humina po yung ilaw nito, ma'am, dito na po tayo mapapasukan ng mga negative energy. Okay. Kasama na dyan yung mga elemento or sanib. Tama ba? Yes po, ma'am.
Okay. Okay. So, at least kahit paano naintindihan na siguro ng mga televiewers natin, ano ba yung aura ng isang tao? And even, syempre, ang animals may aura din. So, pareho din ng ang color ng aura ng mga animals at chakra, kung tawagin. Para po sa akin, ma'am, sa actual na experience ko, ma'am, halos magkaparehas lang po, ma'am. Okay. So, ito, magbabasa lang ako ng mga comment. Yes po. Ito, galing kay Mark Abalon. Ayan, yun. Kay Mary Ann Mejes, si Mary Ann Mejes, isa yan sa mga babasahan mo ng aura na napili rin natin. Good evening. Kay Mark Abalon, hi mga madam. Ayan, si Mab. Hello po, hindi raw siya makapasok. Ayan. Then, si Jennifer Francia, magandang gabi po. Ito kay Mary Ann Mejes, gusto niyang malaman yung gabay niya. Ito, nagpahabol. Mary Ann Baltar po ako, ma'am. October 19, 1987. Salamat po. Sino daw ang kanyang gabay? October 19, 1987. So, kung 1987 yan, ano ba ang zodiac sign yan? Libra po, ma'am. Libra. Libra. Okay. Ano ang gabay ni Mary Ann? Ang kanya pong santo ay si Saint Francis of Assisi at saka ang kanya pong guardian angel ay si Jophiel. So, Saint Francis de Assisi at saka si Jophiel yung guardian angel niya. Yes po, ma'am. Okay. I think si Saint Francis de Assisi yan yung naging saint siya kasi hindi nabubulok yung kanyang kamay. Yung parang ginagamit niya sa pag-ano, di ba? Yung parang sa pag-bless, di ba? At saka, siya rin ba yung santo na nakapag-bless ng, tawag dito, yung sa dagat, yung nawalan sila ng tubig, tapos binless niya naging tubig, pwede nang inumin. Siya ba yun? Naalala ko lang. Hindi ko na po masyadong ma-recognize silang lahat. Okay. Parang sumagi lang sa isip ko. Okay. So, ito, another call. Sana nasagot namin, Mary Ann. Anyway, mamaya, mababasahan ka naman niya live ito. So, mamaya ka namin sasagutin yung iba mo pang katanungan. And then, ito, hindi ko mabasa ang kanyang name kasi parang Arabic. Hello po. Ayan, kay Mary Ann, kay Chandray. Itong dalawang to, siya yung live na babasahan natin later. Okay. To kay Chandray, good evening po, madam. And then kay Artel Robes, Jumawas. Good evening po, gabay po, please. Marifel Robes, August 25, 1979. Asawa ko po, Artel Jumawas. Maraming salamat po. Siguro ito na lang kay Marifel kasi kulang yung sa asawa niya. So, kailangan ng birthday din ng asawa niya. Marifel Robes, August 25, 1979. Isa po siyang Virgo. Ito po yung kanyang pong saint ay si Saint Anthony at saka po ang kanyang guardian ay si Metatron po. Saint Anthony at saka yung guardian niya ay si? Metatron po. Metatron. Okay. So, ayan. Ito naman, another katanungan kay Queen Boninay. Tabatching. Okay. Jennifer T. Pasqua, 45 years old, Aquarius. Sino po ang aking gabay at kailan po ako makakapag-asawa? At sino po ang mapapangasawa ko? Dami niyang tanong. Ayan. Kaya lang wala siyang birthday. Wala siyang birthday. Okay na Aquarius po yung sinabi niya. Ang Aquarian na saint po ay si Saint Christopher at ang kanya pong guardian angel ay si Archangel Oriel. Archangel Oriel at saka si Saint Gabriel? Hindi po, si Saint Christopher. Saint Christopher. Okay. Opo. So, yan yung mga gabay mo at guardian angel mo. Sana nasagot namin
Jennifer, yung iyong katanungan. Dito kay Arfel Robes Jumawas, kailangan namin ng birth date mo or kahit na zodiac sign mo para bigyan ka ng gabay ni Miss Maulin. And then kay Emma Donna Imperial de la Cruz, gandang gabi po, madam. Ayan. So, gandang gabi. Yes. So, yan. And then, meron lang ako isa pang gustong matanong bago siguro tayo pumunta dun sa dalawa nating ila-live na i-aura natin. Kumbaga, ano nga ba yung pakiramdam? Nakakaramdam ba tayo ng, let's say for example, yung aura natin? Nararamdaman ba natin yun? Pag malakas yung aura natin? Yung pong mga nasa linya po ng impat ay usually po talaga nararamdaman na po natin ito. Kumbaga, normal na po or common na po ito sa mga impat. Ngunit po doon sa mga wala pa pong idea at wala pa pong alam, pero meron pala sila in the inner body nila na meron pala silang ganun, hindi pa po nila alam until po mabuksan yung kanilang kaalaman para dito. Saka mararamdaman na po nila. Kumbaga, kasi since po pagkabata, mararamdaman na po natin yan. Kaya lang po nawawala po ito. Pagka pasok natin ng 12 years old, doon na po nag-i-stop. Kasi yung iba po nag-iiba na ng linya. Pero usually po ito, ma'am, madalas po natin itong maramdaman sa ating sarili at nararamdaman po natin kung tayo ba ay malakas, tayo po ba ay mahina, at tayo po ba ay spirited o hindi. Kasi po, yung iba usually po, pagka may nararamdaman silang ibang espiritu sa kanilang mga paligid, ay di mo po ba na tayo ay nangingilabot o kaya minsan may dumadaang pabango na hindi natin malaman pero wala naman tayong kasama doon sa area. Pwede po nating maramdaman, pwede po nating maamoy at pwede din po nating makita kahit yung mga silhouette lang po na dumadaan. Okay. So parang kumbaga, parang mararamdaman mo on your kumbaga mararamdaman mo sa sarili mo yung regarding dun sa aura. Kung ito ay tawag dito, kumbaga parang active, di ba? May time ba na hindi active ang aura? May time din na hindi siya active? Meron po, ma'am, pero pwede naman po tayong makiusap para kumbaga sa ating mga may kaalaman na pwede po tayong makiusap na i-active po yung ating aura at hilingin po na i-active yung ating mga pandama. Okay. Then, di ba may time na meron tayong mga, nababanggit yun na sumagi lang sa sa isip ko, yung mga vibes. Pareho lang ba yun ang aura? Ang vibes ba tsaka aura, magkapareho lang o magkaiba? Halos magkahawig lang din po sila, ma'am, kasi yung vibes po nasa yung mga impression po natin yan kung paano po yung pakiramdam natin at first met ng isang tao at saka yung first scene po natin sa isang bagay o sa isang tao. Magka-connect lang din po sila, ma'am. So pareho lang. Okay. So kung malakas kang mag-vibes, malakas yung vibes is pakiramdam, tama, di ba? So malakas ang aura mo o pwede kang maging empath reader. Tama? Opo, ma'am. Okay, so basahin natin lang yung ang dami ng mga comments na naman. So, ito kay Sunny Nespa. Good evening. August 19, 1963 po. Ako, sino po ang aking gabay? August 19, 1963 siya. So, siya po ay katulad nating Leon. Okay. So, Leo. Ang gabay po natin sa mga santo ay si Saint Jude at ang ating pong anghel ay si Rachel. Rachel? Angel Opo. Rachel? Opo. Okay. Angel Rachel. So, Saint Jude at saka si Angel Rachel. Opo. Okay. So, yan. I hope nasagot ni Miss Maulin yung katanungan mo sa ni Nespa. And then kay Artfel Robes Jumau sorry po, nakalimutan.
Virgo po ako. Asawa ko po Artel Jumaos, December 28, 1975. Okay. Yun daw kanyang asawa, si Arfel Robes Jumaos, December 28, 1975. Sino yung gabay niya? December 28 po. December 28, 1975. Sino daw ang gabay niya? Siya po ay Capricorn. Ang Capricorn po, ang gabay po niya ay sa mga Santuses. Siya po ay si Saint Joseph at ang kanya pong angel ay si Azrael. Okay. So yung angel niya si Israel, and then yung kanyang gabay ay si Saint Joseph po. Saint Joseph. Okay. So I hope na sagot namin yung iyong katanungan, Artfel Robes. And then, marami na to, kailangan bilisan lang natin. Kay Jennifer Francia, ano pang pakiramdam kapag good spirits or angel? Malamig po ba o mainit katawan? Magandang gabi po. Pagka maganda po yung ating gabay, ito po ay usually malamig po at saka mabango. Okay. So, malamig at saka mabango. Opo. Okay. Kasi so, pagka yung mainit po yung pakiramdam natin, usually nagiinit po yung ating pakiramdam. Ito po yung para sa kalaman po ng lahat. Pagka kanan po yung umiinit sa atin at espiritu po yung ating pinag-uusapan, pagka kanan po, ibig sabihin po halimbawa, ito pong kanan natin, meron pong mga taong may galit sa atin doon sa lugar na ating pupuntahan or doon sa ating lugar at that moment. And then, pagkakaliwa naman po yung mainit, ibig sabihin po, may mga kontra po sa ating mga espiritu doon sa lugar na yun. Kaya po nagiinit yung ating kaliwang bahagi or yung ating kaliwang tainga or yung ating kaliwang muka. Yun po. Okay. So, I hope nasagot yung iyong katanungan, Jennifer Francia. And then, itong isa pa kay Len Khalil Osram. Good evening po. Ask ko lang po ang gabay ko. Ellen De Ramos, 42, June 19, 1978. June 19... 1978. June. Siya po ay Gemini. Ang kanya pong saint ay si Saint John. At saka ang kanya pong guardian angel ay si Zadkiel. Okay. So I hope nasagot namin yung katanungan mo, Emma Donna Imperial de la Cruz. So bago natin i-continue yung mga ibang nagtatanong, proceed lang po kayo mag-comment. Ipapapasukin na natin si Shandray. Okay, Shandray, papasok ka ngayon. Naka-ready ka na ba, Shandray? I think naka-ready na siya. Okay. Actually, ang kanyang name, okay, ayan si Shandray. Ang kanyang, yes, okay, hello po. Ang kanyang pangalan pala, hindi siya Shandray. Ano siya, Liberty de la Cruz, ang real name niya. Ayan. So, anyway, nasanay na ako sa'yo, Shandray. So, bati ka muna sa mga televiewers natin. Hello po, good evening po sa inyong lahat. So, ayan. So, ngayon, ikaw muna ang pinapasok muna namin kasi hindi kakayanin ng screen yung, kumbaga magiging apat tayo. So, ikaw ang babasahan ni Miss Maulin. Ngayon, para makita ng mga televiewers natin, paano ba magbasa ng aura si Miss Maulin sa mga tao. Pwede kang magtanong na ngayon sa kanya. Kailangan ba Miss Maulin yung kanyang totoong name at saka yung kanyang birthday? Yun pa ba? Kailangan pa ba yun? Or hindi na? Since nakikita mo na siya?
sa ngayon po ang kanyang presenta. Ang kanya pong pangalan kasi automatically po ay isa po ay State Liberty. Kasi yun po yung ipinangalan sa kanya kasi po natin kasi may mga connection po yan at the past natin kung ano po talaga tayo. So yun po yung kanyang unang-unang gabay. Ngayon Nawala ka. Miss Maulin. Miss Maulin. Naghang. Ano ba yan? Naghang ka. Nawala. Wala ka. Nagka-problema yung internet mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi nawala siya. Na-stuck ka na. Hello, Miss Maulin. Nawala ka. Hello. Nako. Miss Maulin. Hello, Miss Maulin. Minsan kasi ganyan pag yung yung internet minsan pag mahina talaga, ayan, nawala na siya tuloy. Naputol na po siya. Oo. Pero papasok siya ulit. Anyway, ayun, si Mary Ann, later after you, pag natapos kang basahan, si Mary Ann naman ang ipapasok natin. Kaya lang kailangan kong sendan ulit siya ng link para makapag siya. Kasi ako hindi ko kaya kayong basahan, hindi ako marunong yan. Hindi ako marunong ng mag-aura sila. Di bali sana kung hindi kasi nakapasok si Mabs. Si Mabs marunong Kaya lang mahina yung mahina yung internet niya. Nasa Kalinga kasi siya. Ayan, kaya ako na. Kailan pa naman binabasahan ka na, nawala siya. Ano ba yan? Wow. Nawala si Miss Maulin. Baka naman yung gabay mo yung gabay mo ang ang nagpawala sa kanya. Hello. Hello po. Hello. Hi. Biglang nawala si ano ba yan? Nangyari sa kanya. Kailan pa naman yung niya, nagbabasa na sa'yo. Nabitin po. Ano ba yan? Ayan, bumalik siya. Nawala siguro, biglang nawala. Ayan, naka-active na siya ngayon. Papasok siya ulit. kung kailan binabasahan ka na, bigyan naman. Wala. Ay, nako. Ayan. Umarang po. Kaya nga, ganyan talaga pag yung live Minsan kasi pag live talaga yung lahat ng mga problem na na-encounter natin, ayan, nakikita tuloy. Pero kung naka-tape to, i-edit na natin to. Kaya lang, hindi live kasi tayo Kaya, yun, wala tayong magagawa sa lahat na hindi dapat makikita. Pati yung nawala ka sa internet, nawala ka ng internet, nawala tuloy. lang natin pumasok si teka wait Mary Ann, move ka muna kasi hindi siya makapasok kasi hanggang lang tayo, 4 lang tayo. Later ka Mary Ann, i-remove muna kita. Ay ano ba yun, ba't nawala? Dito lang ayan. Nakikita ka po. Nawala. Ayan. Welcome back po. Ayan, pwede mo na siyang basahan. So, kung may mga katanungan ka, Shandray. Okay. Nasanay na akong Shandray, kaya Shandray na. Okay lang po. Ayan, sige. So, magtanong ka na, mabasahan ka na niya. Ang akin pong pre-reading sa iyo,
kagaya ng sabi ko kanina, kasi ikaw ay may connection sa iyong mga nakaraan, and then sa pagiging infant meron ka rin kasi yung iyong pangalan ay Saint Liberty. So, may connection po yun, kaya ipinangalan sa'yo. So, may connection din po yun sa'yo. Ngayon po, ang nakikita ko po sa iyong aura, ikaw po ay may dinaramdam na stress sa ngayon, maraming laman ng iyong isipan, maraming floating in the air. Kaya nga po, kumbaga, ang pag-balance po ng inyong damdamin sa ngayon ay napakahalaga. Pero po, kayo po ay mapagmahal, kayo po ay masayahin. Pero, kumbaga, napaka-sensitive po ninyo sa kaunting bagay lang. Po. Totoo po. Pero po, sa nakikita ko po sa inyo, this last month of the year, maganda po ang pasok ng pera sa inyo, at saka maganda din po ang inyong kalagayang pinansyal sa buwan na ito. And hanggang March po till next year, maganda po. And then yung pong inyong kalagayang physical ay ang daramdamin nyo po ay ang manakanakang pagsakit ng ulo dito sa kaliwa at pumipintig. And then yung pong inyong sikmura ay manakanaka din pong sumasakit, at saka yung inyong mga kasukasuan sa paa, yung sakong ba sa paa. And then ito po sa may balakang, meron din po kayong nararamdaman paminsan-minsan, at saka po yung pong lagi po kayong nananaginip na kayo po minsan ay hinahabol or kayo ay nagta-travel sa malawak na tubig. Oo nga po, tama po. Saka matagal na din po kasi ako may migraine. Yan po kasing migraine nyo, yan po ay nakuha ninyo sa pasman ninyo sa hindi tamang oras ng pagkain. Kaya po pumipitik-pitik. Pero madali naman po yung gamutin. Opo. PM nyo na lang po ako para po mabigyan po ng lunas para dyan. Para po matagal na naman ulit umepekto. Kasi syempre matigas po yung ulo natin kahit nandiyan na yung pagkain. Basta't marami tayong ginagawa at marami tayong inaasikaso, ay talagang naipagpapaliban po natin yung pagkain. Yun po. Okay po. Pwede po magtanong? Okay po, go ahead. Makakapag-asawa po ba ako? May nakalinya po sa inyong dalawang foreigner at may nakalinya sa iyong dalawang edad na ang isa mayaman po, ang isa hindi naman katamtaman, at mayroon pong dalawang bata na mas bata sa'yo. Pero kumbaga, ang mas napipili-pili mo yung isang kaedad mo. Kumbaga, medyo wala po bang clue initial? Doon po sa foreigner po, dalawang foreigner, coming pa lang po kasi sila. Tsaka yung dalawang matanda po, sa inyo ngayon, nagpaparamdam na sila at tsaka kilala mo na sila. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Thank you po, madam. Maraming po salamat din. Okay. So, okay ka na, Shandre? So, sige, kung may mga additional ka pang katanungan, pwede mo siyang i-PM si Miss Maulin. So, ang papasok naman natin ngayon, si Mary Ann Mejes. Buckles, pahawakan sa kanya yun ang dalawa. Dali lang po, ma'am, kasi po may pinag-aantay po kasi akong pasyente dito, meron po siyang sanib. Sabi ko, tapusin lang po natin itong ating interview bago po siya gamutin. Yes. So, papasok naman si Miss Mary Ann. Ikaw naman, Shandre, exit ka na muna. Si Mary Ann naman ang papasok. Okay? Thank you po. Okay po. Thank you, Shandre. Thank you. Maraming salamat. God bless po.
So, ito. Ito naman si Miss Mary Ann. Hi, ma'am. Yan ba yung tunay na name mo, Mary Ann? Yan yon. Mary Ann Baltar po. Yung nasa screen. Okay. Mary Ann Baltar. O sige, bumati ka muna sa ating mga televiewers, Mary Ann. Hi, good evening, mga viewers. Ayan. Magandang gabi din po sa inyo. So, Mary Ann Baltar. Ang Good evening po, kanyang... madam. Ano po Yung ang pangalawang kasahan mo ng aura. ano po ang inyong birthday? October 19, 1987. October 19. Ang October po ay Libra. Ano po? Nawala ka, Mary Ann. Nawala si Mary Ann. Alay. Teka, wait lang nawala. Sandali. Ayan, nawala. Nawala ka, Mary. Sorry. Sorry po. So, yan. Ayan ulit si Mary Ann. Miss Maulin. Hello po. Hi, ma'am. Kayo po ay isang Libra. Tama po ba? Ang Yes. santo ay St. Francis din po. And then, ang inyo pong angel, ang guardian angel po ay si Clopiel. Ngayon po, ang kasi po sa inyong pangalan, ang inyo pong gabay talaga ay Saint Mary po. Yung pong mayroong kargang bata. Magkaiba Yes, po ma'am. yung santo, no? May kargang bata at mayroon po nagpapasuso. Yung po, magkakaiba po sila. Kaya lang po kumbaga pare-parehas po sila divine spirits. Ngayon po, sa inyo po yun kung may kargang bata ang sa inyo pong gabay. And then, base po sa expression ng inyong aura sa ngayon, ay kayo po ay medyo stress. At mayroon po kayong yes po, ma'am. pinoproblema at mayroon din po kayong pinagdadaanan sa oras na ito. At saka, ang akin lang pong masasabi sa inyo ngayon, ang may papayo po sa inyo, kumbaga, ang inyo pong magiging sandigan sa ngayon ay yung pong tiwala sa Diyos at pananalangin. Mau-overcome nyo din po iyan pag mga after nitong taon. Kasi next year po, mga January, February, medyo maganda po ang pasok sa inyo ng financial. At saka yung pong mga inaalala nyo sa ngayon, ngayong December po sa inyo, medyo katamtaman lang po yung dating sa inyo ng financial. And then po, sa inyo pong katawan, ang inyo pong iniinda, minsan kayo po ay nahihilo at nagpapalpitate po yung heart. Yun po, may kaunti po. Minsan nagpapalpitation po kayo and then yung parang kinakabahan kayo na hindi nyo mawari. Yun po ang inyong ramdam. And then sumasakit din po ang puso nyo paminsan-minsan. Yes, ma'am. Opo. So, ang ano nyo po, ang inyo pong pagdadaanan, merong kunting kasalimutan lang po. Kaya po, masasabi ko po na ang pangahawakan nyo po ay yung matinding tiwala sa Diyos at panalangin po sa ngayon. Pwede nyo po akong i-direct PM para po, kumbaga may elaborate po sa inyo ng mabuti. Kung ano-ano po yung may mga warning po kasi sa inyo ngayon. Warning din po sa kayo. Nawala ka na naman, Maulin. Miss Maulin. Wala ka na naman. Hello, Miss Maulin. Tugad. Ayan. Warning din po.
sa relationship at saka sa Naghang. pamilya. Ako naghang. Nawala. Ayan. Naghahang ka. Naintindihan. Hindi ko masyadong naintindihan yung binanggit mo. Naintindihan mo ba na papakinggan mo, Miss Marian? Medyo, ma'am, oo, tungkol sa relationship ko din sa family, yun lang po yung naintindihan ko. Ayan. Kasi naghang ka. Naghang po. Ano yung after nung family at saka relationship? Pakiulit mo na lang yung after that. Ang nag-vibrate ko po sa kanya ngayon kasi, base sa kanyang aura, magkakaroon po siya ng problemang pampamilya. Kaya po, ang katatagan dapat magiging matatag ka. Kasi upcoming ito, talagang iiyak ka. Kaya yung katatagan. Pwede ba yung meron mapigilan? Katabihan na iyong dahil. Pero kumbaga sa suporta naman po ng mga kaibigan at sa pamilya, meron naman po nakasuporta sa kanya. Kaya lang pipiliin mo. Kasi kalahati ng pupunta sa'yo, ang kalahati doon ay hilahin ka pababa. Kaya medyo hindi maganda yung nababibrate ko para sa'yo. Kaya ang maipapayo ko sa'yo ay talagang magdadasal ka talaga. Yung kapit mo talaga sa Panginoon, talagang pangkapitan mo ng mahigpit na mahigpit. Kasi may dagok ka ng pagsubok. Meron kang katanungan, Miss Mary Ann. Ma'am, lahat po ng sinabi niyo po, is tama. Wala pong pumalya. Actually nga po, yun nga ho, dumadaan nga po ako sa matinding krisis kasi nga po, naiisip ko na magpakamatay, gano'n, ganyan. Kasi nga po, kung kailan po kasi ako magpa-medical, madam, maraming tumubo sa akin. Ito yung isang number 1 na tumubo sa balat ko. Yan. Pero sa awa naman po ng Panginoon, ay naging okay naman. Tapos, habang gumagaling siya, lumulundag naman sa parotin ng liig ko. Ito kahapon. Kaya Sa gabi naman, ito. Maaari po kitang gamutin. Ayoko para gamutin ka para maayos yung iyong medical para po matulungan naman po kita. Yung ganyan po kasing karamdaman, hindi na po yan talaga pinatatagal. At kung hindi po kayo busy, maaari niyo po akong i-PM directly pagkatapos po nito para po magawan natin ang paraan na kayo po ay matulungan natin na maibsan yung iyong karamdaman sa iyo. Ay, salamat po. Maraming salamat, madam. Opo. Tsaka wag mong isip lang po. Mamatay ka. Mahirap yun. Alam mo ba, mortal sin yun. Kala mo ba, mortal sin yun sa Panginoon Diyos. At may nabasa akong article, ewan ko lang kung alam mo rin to, Miss Mauli, pero for sure, alam mo yan. Pag ang isang tao nagpakamatay at inutang mo yung buhay mo, at nabuhay ka ulit, ikaw yung pinakamahirap sa bilang mahirap. Kaya huwag kayo magpapakamatay. Tama ba? Nandito po ako. Pwede niyo po akong kausapin at para po ma-enlighten natin kayo. Nandito po ako. Pwede niyo po akong i-PM pagka ganyang mga mayroon po kayong dalahin, yung trust me po para po ako makatulong sa inyo. Kasi inasisiya ko po na ako ay makapagliwanag ang inyong kaisipan. Saka kumapit ka lang kay Lord. Kumapit ka. Opo. Ayan. Baka meron ka pang iba pang katanungan. Miss Pauline? Meron ka bang idadagdag kay Miss Mary Ann Balter? Ang masasabi ko lang po sa kanya, maaari po niya akong kausapin. Hindi po akong maging ate sa kanya, nanay sa kanya sa ngayon kasi alam ko napakalagan po ng kanyang pinagdadaanan. Kaya po,
nandito lang po ako, pwede po niyo akong kausapin para po magkaroon kayo ng kumbaga ng karamay, ng kaliwanagan kahit paano po. Andito po ako bilang hindi ate, kundi kapamilya. Ituro niyo po akong kapamilya para po kumbaga mawala po. Ay makakatulong po ako sa inyo bilang ate, bilang nanay. Kahit na kung tawag niyo sa akin, okay lang po. Basta po, in the way, makatulong po ako kasi yun po naman ang ating sinumpaan na tayo po ay makatulong sa ating po. Thank you po, ma'am. Lang ako, at huwag kang umiyak, pait lang. Hindi lang ikaw ang ganyan ang pinagdadaanan. Yes, yes. So, meron ka pang idadagdag, Miss Maulin, or meron kang katanungan, Miss Mary Ann? Yes po. Wala na po, ma'am. I-direct PM ko na lang po si ma'am. Okay. Okay. So, ayan. So, maraming salamat, Miss Mary Ann Baltar. So, thank you po, ma'am. I-PM mo lang si Miss Maulin. Siguro alam mo naman na kung ano yung social media niya, FB, cellphone number, kasi hindi lang ngayon siya nag-guest sa atin. So, yun, pwede mo siyang kausapin directly, okay? So, I hope nakatulong kami at makatulong pa kami sa iyo, Miss Mary Ann. Okay, thank you, Miss Mary Ann. Bye. So, sasagutin naman natin yung mga ibang nag-comment, okay? May mga iba pa dito nag-comment. Yung iba sinagot na ni Mabs. Kasi hindi siya makapasok, kaya sabi ko sa kanya, sagutin na lang niya yung ibang comment. So, ayan, sumasagot si Mabs sa mga comment nung iba yung mga tanong nila. Saan ba huling pinabasa ko yung huli? Ito. Yung pinakahuli natin yung kay Jennifer Francia. Kay Len Kalel Oram. Good evening po. Ask ko lang po ang gabay ko. Ellen D. Ramos, June 19, 1978. June 19. Ang June po ay June Gemini po. Sa San Juan po ang inyong bantay at saka si Sadkil ang inyong pong guardian angel. So San Juan ang kanyang bantay, tapos ang guardian angel niya is si Sadkil po. Sadkel. Opo. Okay. So yun, I hope na sagot namin yung iyong katanungan, Miss Len Talil Osram. Kay Emma I think nasagot na yata to ni Mab, si Emma Donna. Ayan. Ito pala, pero basahin ko na rin ha. Anyway, sinagot na siya ni Mabs. Okay, wait. Kay Emma Donna Imperial de la Cruz. Madam, ako po lagi nakakita. Ilang beses na po akong naka-experience. Bakit po? Kaya may mga nagpapakita sa akin. Ang sagot ni Mabs dito ay Emma Donna Imperial Cruz, open po ang third eye mo and you should work out on it too. So may maidadagdag ka ba dito, Miss Maulin? Kasi ang sagot niya, open daw yung third eye, sabi ni Mabs. At dapat niyang i-work out on it. Ang pong third eye ay bukas na bukas po at kumbaga nakakaramdam po kayo itong mga espiritu. Maaari nyo naman po silang kausapin ng tahimik at para malaman nyo po kung ano po ang ipinapahiwatig nila sa inyo para po malay nyo po na kayo ay makatulong sa ating kapwa base po sa kanilang mga nais na imensahe po sa inyo at makatanggap po kayo ng mensahe po sa kanila. Yun po, kasi pag patuloy po kayo nakakakita ng ganyan, ibig sabihin po, kayo po ay may mensahe at nakakatanggap po kayo ng mensahe sana. Kaya lang po, syempre, kailangan nyo po munang tuklasin at aralin kung paano po sila kausapin at kung paano nyo po i-interpret, i-connect yung inyong
mind sa kanila at saka yung inyong talaga yung inyong puso kung paano po. Kailangan kasi yung balancing din po ang raramdam kung paano po yung mga mensahe nila kasi meron pong magsasabi sa inyo ng masama at meron din naman pong magsasabi ng mabuti kasi kumbaga tayo po naman ay bukas diyan na meron pong masasama at meron pong mabubuti. So kung yung mga mabubuti po ang magmimensahe po sa inyo at makakatulong po kayo sa inyong kapaligiran diyan, sa inyong kapwa, malay niyo po makakita po kayo magmensahe po sila sa inyo kagaya po nung ibang impat na bibigyan po sila ng mensahe na may paparating na mangyayari or disaster ganyan or doon sa mga taong nasa paligid nyo malay po nyo mayroon po silang mensahe at kayo po yung ginawang tulay o ginawang daan para po malaman nila yung kung ano man po ang mangyayari. Yun po ang aking masasabi sa inyo. Okay. So, sana nasagot yung iyong katanungan. Pareho nila Mabs at saka ni Miss Maulin. Miss Emma Donna Imperial de la Cruz. Kay Ismi too. Good evening. Kay Nen Khalil Osram, ang asawa ko po, sa asawa ko po, Everett Ramos. Yung daw asawa naman niya is Everett Ramos, January 3, 1977. Sino daw ang gabay ng kanyang asawa? Everett Ramos, January 3, 1977. January po. Ano po ba ang ng January? Wait, ang January, Capricorn po. Saint Joseph. January. Tsaka si Azrael po ang kanyang guardian angel. And then, nasisense ko po sa kanya, siya po ay merong kakayahang elemental or may dugo siyang elemental. Kasi, kumbaga sa mga Encantados, meron siya kasi, kumbaga nakapasi doon kung ano yung nasisense ko para sa kanya at this moment po. Okay. So may dugo siyang elemental or engkanto. Ibig sabihin, ano ba yun? Yung mga ganon, anak ba sila? Nasingitan ba sila ng engkanto? Maaari pong anak, maaari pong nasa bloodline, or maaari pong sa ninuno nilang pinagmulan. Okay. So, yan. So, I hope na sagot namin yung katanungan mo ni Miss Maulin. Ang iyong gabay ay si Saint Joseph at ang kanyang anghel is, anong pangalan? Sadkiel po. Saint Joseph Azrael po. At Israel. Ayan, yung angel niya. Yung angel ng iyong asawa, Everett Ramos, January 3, 1977. And then kay Sunny Nespa, salamat po, God bless sa inyong lahat. Sa St. Jude po doon ako nagde-debosyon. Okay. Kay Artfel Robes, Jumawas, good evening po ulit. Pwede pong mag-send ng picture namin mag-asawa pa-aura po sana. Okay lang daw ba na mag-send ng picture yung silang dalawa daw mag-asawa para ma-aurahan mo rin? Depende doon sa sagot ni Miss Maulin. Kung pwede bang mag-send daw silang dalawa mag-asawa. Galing kay Artfel Robes, Jumawas. Para po mapagbigyan po natin yung marami pong katanungan pa ng ating mga viewers, maaari na lang po kayong mag-direct PM po sa akin. Kasi po yung sa araw na ito po, kumbaga nakafix na po kasi yung dalawang napili po ni Ma'am Shane para po sa ating aura. And then po yung mga as follow po na magpapa-aura, pwede naman po kayong mag-direct PM na lang po sa akin through inbox. Yan, okay. Anyway, bibigay naman ni Miss Maulin yung kanyang contact bago matapos ang programa. Okay? So, kay Ricky Kabuyaw. Ano to? Hindi ko maintindihan. June 10, 1976 ang kanyang birthday. Siguro tinatanong niya sino ang kanyang mga gabay. Sino ang gabay niya? June 10 po. June 10, 1976. June.
Ang Junten po ay San Juan po, automatic po ang kanyang santo at ang kanyang Gemini siya. Opo. San Juan po siya, tapos ang kanya pong guardian angel ay si Sadkiel. Guardian angel niya is si Sadkiel? Opo. Sadkiel. At saka si San Juan. Okay? Opo. So, ayan. So, sana nasagot namin iyong katanungan, Ricky Kabuyaw. Kay Leonora Cortez Eborde, para sa anak ko po, Troy C. Ang dami. Tinatanong niya, siguro unahin muna natin itong isa. Troy C. Eborde, February 8, 1994. Sino daw ang gabay ni Troy C? February 8 po, Aquarius po iyan. Ang kanyang gabay ay si Saint Christopher at ang kanyang guardian angel po ay si Archangel Oriel. Ayan. Isulat mo na lang, Miss Leonora. So, pakiulit yung kanyang guardian angel at gabay kay Troy Eborde. Saint Christopher po at saka si Archangel Oriel po. Ayan. And then, sumunod si Audrey Eborde, November 10, 1995. November 10 po. Siya po ay Scorpio. Siya po ay si San Valentino. At ang kanya pong guardian angel ay si Chermiel. Okay. So, I hope nasulat mo yan, Miss Leonora. Then, sumunod si Yuleja si Eborde, September 14, 2003. September 14, ang kanya pong zodiac sign ay Virgo at ang kanya pong santo ay si Saint Anthony at ang kanya pong guardian ay si Metatron. Opo. Okay. Si Norberto Eborde, March 26, 1960. March 26. 1960. Ang kanya pong zodiac sign ay Aries at ang kanya pong saint ay si Saint Sebastian. San Sebastian po. Ang kanya pong guardian ay si Ariel. Ayan. So, I hope lahat ng katanungan mo yun, Miss Leonora, ay nasagot namin. And then, ito, si Mahab, hello po. Hindi daw siya talaga makapasok. And then, ito yung nasagot na niya si Emma Donna kanina. And then, kay Queen Boninay, Nick Tabaching-ching. Kala ko artista si Shandre. Kala daw niya artista si Shandre. Kamukha daw ni Bea Alonso. O, Shandre, kamukha ka raw ni Bea Alonso. Emma Donna Imperial, hindi po ba delikado yun? Minsan din po kasi nasa panaginip ko ang mga nakikita ko. Ito yung nasabihan ni Mabs at saka kanina, nadagdagan mo rin yung tanong niya, yung sasagot mo na may third eye. So, ang sunod niyang tanong, hindi daw ba delikado yun? Minsan din po kasi nasa panaginip ko nakikita ko. Tapos, ang sagot ni Mabs, hindi daw. So, baka pwede mong dagdagan, Miss Maulin. Ito po kasi, mas maganda nga pong nakikita po niya sa panaginip niya kasi meron na po tayong guidelines para sa mga warning kung ito man po ay hindi maganda yung mangyayari. Kumbaga, mawawarningan na po at makakapagdasal na po tayo, kumbaga na makakapag-request na po tayo sa Panginoon na sana po ay huwag namang luubin. Or kumbaga, pag ito po ay dumating, makahingi po sila ng kalakasan sa Diyos para po malagpasan nila yung ganitong pangyayari kung ito man po ay hindi maganda. Mas maganda nga po yun kasi kumbaga magbibigay po ng guidelines para ma-warningan po kung sino man po itong mga nakita niya sa kanyang panaginip o kung sa kanya man pong pansariling buhay ay alam na po niya yung kanyang gagawin. So, ayan. I hope nasagot namin yung sa pangalawa mong katanungan, Miss Emma Donna Imperial de la Cruz. O ito, si Mabs. And then, nagko-comment pa rin si Mabs. Ito. Hello po, ma'am. Ito rin kay Shandre, Madam Mabs. Emma Donna Imperial de la Cruz. Salamat po, Madam. Okay, si Mabs. Emma Donna Imperial de la Cruz.
Premonition din daw yon. Ang sabi ni Mabs dun sa pangalawang tanong mo, Miss Emma, premonition yon. And then kay Ricky Kabuyaw, pa-aura daw siya, June 10. Parang ano mo na to? Nasagot mo na to June 10, 1976. Diba nasagot mo na kanina? Kay Ricky Kabuyaw. And then kay Kiss Me Too, galing. And then kay Chandre de la Paz, sister ko po yan, si Emma Donna Imperial de la Cruz, PM po kami sa iyo. Ayun. Magkapatid pala sila ni Emma Donna Imperial, ni Chandre. And then kay Joe. Aking mga anak na nanonood. Kay yung mga anak. May mga anak na nanonood? Yung mga anak-anakan ko po sa spiritual, lahat po sila naka-tune in po. Okay. Salamat sa panonood po ninyo, sa pagsuporta nitong program po namin. And then kay Jos Manuel, hello mga ma'am, shout out. Ayan, na-shout out na kita. Is me too, signal problem. And then dami pa nitong comment. Ano ba to? Signal problem. And then kiss me too, hina signal. Jos Manuel, next rin po ako. Siya daw ulit. And then si Mabs. Yes, Chandre, di po ako nakapasok sa streaming kasi may hinang signal. Eh, Chandre, sayang nga po mag-PM po ako sa inyo. Emma Donna, that's a gift. Yan. Pangalawang sagot naman ni Mabs. Emma Donna, that's a gift. Basta alam mong gamitin at huwag matakot. Ayan. And then, sabi pala ni Mab, pasensya na guys, di ako makapasok. I also want to join the streaming. Oo nga, mahina ang signal ni Mabs. And then, si Chandre, nagpakonsulta na po yung sister ko, Emma Donna, kay Miss Maulin. Okay. Kay Chandre, Miss Maulin, siya po yung may bukol sa breast. Natatandaan mo yata yun, yung may bukol daw sa breast, Miss Emma Donna. So, Emma Donna, salamat po. And then, Len, Khalil, or Osra, maraming salamat po, Madam, sa inyo. Kay Chandre de la Paz, thank you po, Madam. And then, kay Mary Ann Mejas, salamat po, mga Madam, nakakagaan ng kalooban. Tanging Diyos lang ang makakapitan. Shane Pe, Maulin Duterte, Mab Sebam, salamat po, God bless. Okay, you're welcome, Miss Mary Ann. Basal ka lang at kumapit ka lang sa Diyos. Huwag ka magpapakamatay kasi kawawa ang kaluluwa mo. And then, kay Ricky Kabuya, wow, salamat po. Pinakalas na natin siguro, may pangalawa pa. Si Mabs, Emma Donna, be strong, God loves greater than any problem or trial that we encounter. We will pray for you. Ayan, sabi ni Mabs. Absolutely po. Yan. And then, Leonora Cortez Eborde, maraming salamat po. Noted po. So, ayan. So, meron ka pang maidadagdag, Miss Maulin, sa mga nag-comment sa atin at sa mga nanonood? Kasi medyo malapit na tayo magtapos sa program natin. Ang maidadagdag ko lang po, ma'am, doon po sa ating mga televiewers na nanonood ngayon. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong mainit na comment ngayong gabi at kung ano man po ang nais niyo pong itulog, pwede po kayong mag-PM kay Ma'am Shane at kumbaga dito po sa mga aaurahan para sa ating programa. At si Ma'am po kasi ang magde-decide kung sino-sino po yung mga mapipili natin para po sa pre-reading po natin. And then yung po mga gustong magpa-aura po sa akin o magpasilip po ng kanilang mga gabay, pwede naman po kayong mag-PM sa akin through inbox. At saka ma'am, pa-plug ko na din po yung aking page, Ma'am Maulin Duterte. Kasi andito po yung mga design ko po, sarili ko pong design na mga stones at bracelet, mga gemstone po na pampaswerte at saka protection at healing po ng ating katawan at pang-araw-araw na buhay. Yun po, paki-like, follow at share na rin po. Okay. Okay. Yung cellphone number mo, baka pwedeng ma-mention mo rin para malaman nila.
Pag nag-like po sila ma'am sa page ko, nandun po automatically po yung cellphone number ko, makikita po nila doon. And then, yung pong ating FB page po ay Maulin Day po ang aking account name. At sa page po natin, Maulin Duterte po, paki-like na lang po. At yung ating pong cellphone number, smart subscriber po tayo, 0961-8827-268 po. Okay, so I hope sana na nakuha ninyo yung kung saan pwedeng kontakin si Miss Maulin. Kay Mabs naman, sa kanyang FB page, pwede rin kayong kumontak, pwede rin kayong mag-PM din sa kanya. Mabs, that's M-H-A-V-Z, Zivam. So kung ano yung kanyang sinagot sa inyo, yan din yung kanyang FB page. And sana you can also like din po yung sa aming page, yung sa YouTube channel namin, which is the Philippine Event News. And ito po yung naka-flash po ngayon sa screen natin. And ilalagay ko rin po ito dito sa comment section po later pagkatapos po nitong show para later doon sa mga gusto pong manood ulit ng replay, pwede po ninyong i-replay po ito. Punta lang po kayo dun sa YouTube channel din namin. And muli, ako po ay nagpapasalamat. Baka meron ka pa palang, bago ako magpasalamat, baka meron ka pang ibang parting words, Miss Maulin, sa kanila? Yun po, about po sa ating topic sa ngayon, kung kayo man po ay nakakaramdam ng hindi kayang ipaliwanag po ng sensya at pwede naman pong ipaliwanag ng kapwa natin mga empath reader, ng mga paranormal at saka ng mga visionary, ng mga card reader kasi po ma'am nais pa pong linawin po sa lahat na ang karamihan po kasi pagka ganyan, nagkakaroon po sila ng interested na magpapahula. Magkaiba po yung hula at saka yung pagbivision po. Kasi po yung vision natin, doon po nagre-reflect po yung mga past, present at saka yung future ng ating i-reading or ng ating kaharap. Dito po yun po yung tinatawag na pagbivision po pagka nakikita po natin yung mangyayari sa kanya sa at saka nangyari na at saka yung mangyayari pa lang sa kanyang mga nakaraan. Ito po ang tawag po dito ay vision o kaya ang tawag po sa nagbasa ito po ay visionary. Ngayon po, doon po sinasabi po nilang manghuhula. Ang nanguhula naman po ay ito po yung tinatawag na fortune teller. Ngayon po, kung nahulaan po niya yung mangyayari po sa inyo base doon sa ginamit niyang paraan ng panghuhula, pwede pong palmistry, pwede pong bulang kristal, pwede naman pong tarot card or playing cards or true aura, ay ito po, kung nagkatotoo yung kanyang hula, ay ito po ay talagang hula. Kung hindi naman po, ay mananatiling hula din po. Pero magkaiba po talaga sa vision na talagang intact po talaga yung mangyayari. Nandun na po makikita na po yung talagang eksakto na mangyayari sa isang tao at kumbaga kung ito po ay mangyayari pa lang, naka-upcoming na po, kumbaga nakahilihilera na po yung mga yan na makikita po natin automatically magpa-flashback po sa aura ng isang tao or kumbaga sa kagaya ko po tulad ko na nagka-card reading at nagpa-palmistry at nag-aura din po sa base sa itsura ng isang tao, yun po doon ko po maibabase. Kaya magkaiba po yung panghuhula na sinasabi po ng karamihan pagka-excited sila. Uy, ako nga din, pahula ako. Ganun po yung sinasabi nila. Kumbaga excited na po sila. Magkaiba po yun sa vision at saka sa hula. Yun po ang aking lilinawin lamang po sa nakararami. Opo. Okay. So, sana naintindihan nyo yung difference between hula at saka yung vision. So, maganda rin topic din yan, di ba? Hula at saka vision, di ba? So, yes, ma'am. So, muli ako nagpapasalamat. Maraming salamat sa lahat po ng mga masugid naming mga taga-subaybay at televiewers. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aming programang Hiwaga at Kababalaghan. At sana nagustuhan po ninyo ang aming topic ngayong gabi.
Sa ating mga taga-subaybay, kayo po ba ay may mga nakakatakot o nakakagimbal-gimbal na karanasan o topic na gusto ninyong mapag-usapan natin dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan? Kayo lamang po ay magpadala sa aming FB page, Multo, Kababalaghan at Elemento, o mag-email sa gabinangkababalaghan@gmail.com. Ang programang Gabi ng Hiwaga at Kababalaghan ay co-produced ng The Philippine Event News TV at The Philippine One at mapapanood ito live every Wednesday 2 p.m. to 3 p.m. at every Saturday 7 p.m. to 8 p.m. At meron po itong replay. Take note po, may replay po kami sa Global Pinas Online TV Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. So sana po manood din po kayo, may replay din po kami. So maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng programang ito. Kahit po replay, pwede po ninyo panoorin paulit-ulit para matutunan po ninyo itong topic po namin na to. At muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood at sa darating muli pong Wednesday 2 p.m. to 3 p.m. at Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. Tayo po ay sabay-sabay na manood ng Hiwaga at Kababalaghan. Okay, thank you Miss Pauline and maraming salamat po. Ma'am. Happy weekend po. Happy weekend. God bless. Bye. God bless po sa lahat. Bye-bye.